Nagising si Maureen nang maramdamang may tao sa silid niya. Mabilis siyang bumangon. Sing! Agad na natakpan ang bibig niya. Nagbumiglas siya. Shh! It's only me. Bulong ni Sinon na dahan-dahang inalis ang kamay sa bibig niya. Sinon? Nakahinga si Maureen ng maluwag nang makilala to. Anong ginagawa mo dito? Sa liwanag ng buwan na pumapasok sa bahagyang nakabukas ng mga bintana ay nakita niyang nakasuot lamang ito ng silk robe. He was a dark silhouette against the soft moon glow. Ano sa tingin mong gusto ko, Mrs.? 2 araw na tayong magkasama at hindi man lang kita nabigyan ng maayos na halik. Bumaba ang kamay ni Sinon sa likod ng ulo ni Maureen at binuhat siya tinalikan. Mapusok ang mga halik na yon kasabay ng paggana ng mga kamay nito sa katawan niya. It was forever bago pinakawalan ni Sinon ang mga labi niya. Sinon, aniya sa pagitan ng paghahabol ng hininga. This isn't right. Really? He mocked lightly. Tumayo tinubad ang silk robe at binagsak sa sahig. Gustong panayuan ng mga balahibo si Maureen. He moved in the shadow with a sensual grace. And he was a big and ruddy. Legally, you are my wife, Carol. Hindi ako si Carol. I should know that more than anyone else. Muli itong bumaba sa tabi niya. I would have not wanted you kung siya ikaw. Then he reached for her and kissed. Found her lips. Hindi nakuhang magprotesta ni Maureen. Unconsciously, she wanted this time to come since Sinon's appearance. Pumulupot ang mga baraso nito sa leeg niya at sinalubong ang mga halik nito. Damn pajamas. Usal ni Sinon habang inaalis ng isa-isang mga butones ng blusa ng pajama niya. Help me with these heavens. She giggled at tinulungan tong tanggalin ng pantulog. Then the clothing was gone completely. Ibinagsak sa kung saan na lang. Then he settled above her, touching and kissing her again, forever. Nararamdaman ni Maureen ang mga balahibo ni Sinon sa binti niya. Oh darling, ani Sinon sa namamaos na tinig. Inabot ang mga kamay niya at itinaas. She trembled, gasped, and softly cried as he sank deeply within her habang binubulong ni Sinon ang pangalan niya. Pagkalipas ng ilang sandali ay tinitigan ni Sinon ang mukha ng babaeng natutulog sa mga bisig niya. Tenderly, dinampian niya ito ng halik sa noo at pipikit na sanang mga mata nang makarinig ng kaluskos sa labas ng bintana. Hindi niya matiyak kung sa tapat nila o sa malayo. Inisip niyang isa sa mga aso at mawawala din. Ipinikit niya ang mga mata subalit na natiling banayad na kaluskos at natiyak niyang hindi yon sanhi ng anumang hayop. Maingat niya nilapag si Maureen sa unan at dahan-dahang tumayo. Halos walang ingin na nakalapit siya sa tabi ng bintana. Maingat na sumilip sa paraang hindi makikita ng kung sino mang nasa labas. Pulos kadiliman ang nakikita niya. Babalik na sana siyang muli nang may tila anino siyang nakitang gumalaw sa dulo ng bahay. Sa tapat ng bintana sa kabilang silid. Bago pa niya maisip kung anong ginagawa nito ay nawalang anino. Kung sa paanong paraan na hindi matiyak ni Sinon. Nagsalubong ang mga kilay na muli siyang bumalik sa kama. Humiga sa tabi ni Maureen na bahagyang nalimpungatan. I love you, Sinon. Bulong ni Maureen sa kanyang pagtulog. Natilihan si Sinon. Nawala sa isip ang nakita sa labas ng bintana dahil sa narinig. He would have said something kung hindi niya natitiyak na tulog na ulit si Maureen. Inabot niya ito at niyakap and kissed her softly. Bukas ay yayayain na niya si Maureen na bumalik na sila sa Maynila. Hindi na nga marahil kailangan magkaroon pa ng salo-salo. Lalo't wala namang gaanong pera si Ariston. They could probably celebrate her birthday in Manila with Dwayne at kung gusto ni Maureen ay isasama nila ang matandang lalaki. Pumapasok na ang sikat ng araw sa silid ng magising si Maureen at nag-iisa na lang siya. Napangiti ang dalaga bago marahil nagising ang mga kasambahay ay nagbalik na si Sinon sa silid nito. Nag-inat siya at bumangon. Her body's aching and yet she's happy and contented. Kumuha ng bathrobe at sinuot. Pagkatapos ay lumabas at nagtungo sa banyo sa pagitan ng silid ni Emil at ni Sinon na ligo. Papasok na siyang muli sa silid niya nang bumukas ang pinto ng silid ni Ariston at lumabas ang matanda. Good morning, nakangiti niyang bati. Magandang umaga sa'yo, iha. Nakapaligo ka na pala. Sumunod ka na sa ibaba at sabay na tayong mag-almusal. Sino pong magdadala sa inyo sa ibaba? Huwag ka mag-alala at maya-maya lang ay nandyan na si Vener.
Alam nun ang oras ng gising ko. Ngumiti si Maureen at pumasok na sa silid. Iniwan niya nakabukas ang pinto't nakangiting sinundan siya ng tanaw na matandang lalaki. Pagkatapos ay pinagulong ang wheelchair patungo sa bungad ng hagdan. Si Maureen ay pinagmasdan ng sarili sa harap ng salamin. Her eyes were sparkling, her face was glowing, at sinisigaw ng katawan niya ang matinding kasiyahan sa piling ni Sinon kagabi. Oh, how she loved him. At sana'y ganun din ang damdamin nito sa kanya. She took her time dressing up. At pagkatapos ay inayos ang higaan at saka pa lamang lumabas ng silid ang dalaga. Kinatok niya ang silid ni Sinon at nang walang sumagot ay tinulak ito. Wala ang lalaki. Nagkibit siya ng mga balikat at bumaba. Sa dining room ay naroon si Don Ariston at nagkakape. Maupo ka, Elise, at saluhan mo ko. Nakita po ba ninyo si Sinon? Tanong ni Maureen kasabay ng paghila ng silya sa tapat ng matanda at umupo. Inabot ang percolator at nagsalin sa tasa. Hinigop muna ng matandang kape bago sumagot. Inihatid si Matilda sa bayan sandali. Tulog ka pa't sa akin ipinagbiling sabihin sa'yo. Kasama po ba nila si Emil? Ewan ni Maureen subalit may bahagi ng dibdib niya ang nakaramdam ng panibugho na malamang magkasama si Matilda at si Sinon. Nakikita niya kung gaano kagiliw ang madrasta sa lalaki. Bata pa ito't magandang totoo. Tumiim ang mukha ng matanda, nagkibit ng mga balikat. Hindi ko na iniintindi ang lalaking yun. Dalang pick-up at kagabi, hindi umuwi at yun ang dahilan kaya nagtungo sa bayan si Matilda upang hanapin ang anak. Baka naman ho nasabit sa barkada. Wala naman talaga kay Emil ang pansin ni Maureen. Kumukuha siya ng tiyempo para sabihin sa matanda na siya si Maureen. At mukhang nagagalit pa yata nabanggit si Emil. Pero wish yung anak na yun ni Matilda, Elise. Dinala ni Maureen sa bibig ang tasa ng kape at muli ring ibinaba. Malamig na ang kape. Teka ho muna at ipapainit ko kay Nana Lusing. Tumayo siya upang lumabas sa kusina. Nasa may pintuan na siya nang magsalita si Ariston. Nasa palengke si Lusing, Elise kasama si Vener. Kanina pang 6:00. Di ako na lang ho ang Mabilis na lumingon si Maureen at nagsalubong ang mga kilay na tinitigan ng matanda. Kanina pang 6:00 at si Matilda na may, "Sino ang nagbaba sa inyo dito?" Noon ni Maureen na punang wala sa silyang digulong ang matanda kung hindi nakaupo sa silya sa mesa. Nasaan ang wheelchair niyo? A sudden evil gleam shone in his eyes. Hindi mo ba nakita sa itaas malapit sa bungad ng hagdan, Elise? Nalaki ang mga mata ng dalaga. Itinuon ang paningin sa mga binti ng matandang lalaki. Hindi kayo lumpo? Napaniwala kong lahat, di ba? Ngumisi ito. Ilang buwan din ako nagtiis sa silyang digulong na yun. Ang tanging konsolasyon ko'y may sariling silid si Matilda at nagagawa kong gamitin ang mga paa ko sa silid ko. At mapanganib na tumawa to. Pero bakit ho? Anong dahilan at nagkunwa kayong lumpo? Bumigat sa kamay ni Maureen ang hawak na percolator pero natiling hawak niyang mahigpit. Ikaw, Maureen, bakit ka nagkunwaring si Elise? Tanong nito na kumislap ang mga mata pagkatapos ay muling tumawa. Alam niyo? Ngayong umaga lang, Elise, bagaman maraming bagay sa iyong pinagtataka ko. Umiling ang matandang lalaki kasabay na paghugot ng matalim na buntong hininga. Kinasihan pa rin ako ng pagkakataon at nalaman ko bago mahuli ang lahat. Anong ibig niyo sabihin? Paano niyo ako nakilala? Nakita kong balat mo sa binti kaninang lumabas ka ng banyo. At hinuhuni mo ang kantang natutuhan mo sa lola mo nung maliit ka pang bata. Tumaas ang sulok ng bibig nito sa pauyam na tawa. Bukod pa roon, naghihinala na ako. Ang kilos mo, ang paglakad, ang pamilyaridad sa mga bagay. Sa loob ng bahay at ang pagiging masuyo mo sa dalawang matandang katiwala. Tiningala siya nito at tinitigan. Napakaganda mo ngayon, Maureen, iha. Hindi ko alam kung anong ginawa mo at gumanda ka ng ganyan. Subalit hindi na mahalaga yun, mamamatay ka rin. Humarang sa lalamunan ni Maureen ang hininga. Kayo may gustong magpapatay sa akin? Bulalas ng dalaga. Nagsimulang bumangon ng kaba sa dibdib. Napaatras sa may hamba ng pinto. Tumalim ang mukha ng matandang lalaki. Mula sa silyang nakapasok pa sa ilalim ng mesa ay nilabas ng matandang lalaki ang isang baril. Ako rin ang binato mo ng unan, Maureen. Nang panhikin ko ang silid mo. Nalaki ang mga mata ni Maureen, tinitigan ang baril na hawak na matandang lalaki. Naibagsak niya ang percolator sa sahig sa matinding pagkabigla, takot at pagkalito. Bakit, Papa? Hindi kita anak, Maureen. Naningkit ang mga mata nitong pahayag.
Si Hilda ay pinagsamantalahan ng isa sa mga tauhan ng asyenda at pinatalsik niya. Inilihim ni Doña Barbara ang lahat subalit na magdalang taong inamoy. Naligalig ang matanda't si Hilda. Isa lamang ako magbubukid sa kabilang bayan. Ang kasintahan ko'y dating katulong sa bahay na to. At nang minsan sunduin ko rito'y nakita ko ng mag-ina. Kinausap at binayaran nilang kasintahan ko upang magpakalayo-layo. At ako naman ay upang pakasalan si Hilda. Hindi totoo to. At ang buong akala niya'y minahal na siya ng totoo ng matandang ito. Nang matandang ito na siya niyang kilala bilang ama. Ang asyenda, bakit nasa pangalan niyo kung tauhan na kayo ng lola at ng mama? Yun ang kondisyong hiningi ko upang sundin ang gusto ng mag-ina. Pumayag si Doña Barbara. Ano na lamang bang pangalan kung maililigtas naman sa kahihiyan si Hilda? At si Hilda, dahil isa lamang ako magbubukid ay hindi ko siya malapitan nang hindi sumisigaw na tila nandidiri. At wala akong magawa kung hindi gamitan siya ng dahas at uwi na. May mali siyang sumungaw sa mga mata nito at pagkatapos idumura ito sa sahig sa matinding pagkasuklam. Kinamumuhian niyang uri namin dahil napakaganda niya. Ngumisi ito. Pero madali ko nagawa ng paraan ng katayugan niya. Pumuno sa mukha ni Maureen ng matinding sindak. Hindi totoong nahulog sa kabayo ang mama? Napalabas kong aksidente, Maureen. Aksidente? Napaungol ang dalaga. Pagkatapos ay lumipad ang mga mata sa matandang lalaki nang maalalang abuela. Ang lola, please huwag niyo sabihin. Tumalim ang mga mata ni Ariston. Tusong matandang yun. Kahit na nagpapakitang gilaw ako, hindi niya ako pinagkakatiwalaan. Umiling ito. Sakit ang ikinamatay ni Doña Barbara, Maureen. Malinis ang kamay ko sa matandang yun. Hindi niya ako nabigyan ng pagkakataong patayin siya ng maaga-aga. Sa kabila ng magalang na anyo at pakikipag-usap ay alam kong kinasusuklaman niya ako. Hindi niya matanggap na nakiusap siya sa akin para pakasalan ng anak niya. Hindi niya matanggap ng isang hamak na tulad ko'y nakasama niya sa bahay na to. Pero bakit ako? Lakad, Maureen. Naubos ang oras natin sa maraming mga tanong. Nag-iba ang tono ng boses nito, naging marahas. Lakad, at huwag ka magkakamaling gumawa ng hindi mabuti. Hindi ko gustong gamitin ng baril na to. Dahil maingay pero kung wala akong pagpipilian, ay uubusin ko sa mukha mong bala nito. Tinaas nitong baril sa mukha niya, na hintatakutan si Maureen na humakbang paatras. Hindi sinasadyang natabig nito ng paa ang percolator na bumagsak at kumulong pa ulit patungo sa kusina. Sa likod ka dumaan, mauna ka sa akin ng 2 dipa at bilisan mo bago pa may dumating. Pero bakit pati ako? Lumingon si Maureen dito subalit ngunit tinaas ni Ariston ng baril sa kanya. Sisirain ng balang itong mukha mo, Maureen. Kung hindi ka magmamadali, hindi mo gusto maging pangit ulit na kahit patay ka na hindi gustong tingnan ng taong mukha mo. Labas! Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang sumunod. Mas makakaisip siya ng paraan kung magtatagal ng kaunti ang buhay niya. Mataktika niyang hinablot mula sa tengang hikaw nang buksan niyang screen door sa likod. Gusto niyang dumaing sa sakit. Natitiyak niyang dumugo ang tenga niya. Binagsak niya ito sa sahig kasabay ng pagbagsak ng pinto habang naiwan pa sa loob si Ariston. Subukan mong tumakbo, Maureen, at sabog ang bungo mo. Sabay na pumarada sa harap ng villa ang Land Cruiser at ang tricycle na sinakyan ng 2 matanda mula sa kabayanan. Saan ka galing, iho? Si Nana Lusing habang pinasok ni Tata Vener ang 2 bayong sa loob. Inihatid ko po sa bayan si Matilda, Nana Lusing. Hindi raw umuwi kagabi si Emil at nag-aalala. Binuhat na nitong isang maliit na basket na naiwan sa matanda. Abay, bakit nga ba? Wala akong natatanda ang hindi umuwi ng bahay si Emil kahit na malasing naman ito. Hindi tuloy namin nagamit ang pick-up sa palengke. Sagot nito na nagtuloy-tuloy sa loob. Lusing, parindi ka nga, tawag ni Tata Vener mula sa kusina. Apurado, eri na nga. Kasunod si Sinon ay pumasok sa kusina si Nana Lusing. Bakit ba? Tingnan mo nga ering takoret na ihagis din sa sahig. Abay kay layo ng ginulungan Saan mo ba iniwan? Nadagil marahil ng pusa. Yumuko ang matanda upang damputin ito. Abay, kapeng-kape na ako Isasalang na lang ay maghuhugas panir at magpupunas ng sahig. Kaunting trabaho ay kay daming reklamo, bulong ng matanda. Nilingon si Sinon at nginitian. Akin ang basket, Sinon, at salamat, hane. Nagkibit ng balikat si Sinon at kumiti bago muling lumabas. Nagtuloy-tuloy siya sa itaas sa silid ni Maureen. Walang dalaga.
Hinanap niya sa silid niya, wala rin. Tinungo niya silid ni Don Ariston at kumatok at baka naroon at ipinagtatapat sa ama ang tunay na katauhan. 3 katok na si Sinon subalit walang sumasagot. Pinihit niya ang seradura at nabuksan ang pinto. Wala ring tao. Pababa na siya ng mapunang silyan di gulong sa dulo ng pasilyo. Sa lubong ang mga kilay na nagmamadaling bumaba. Tayo lang ang tao sa buong bahay na nalusing? Aniya. Wala ba sina Don Ariston at Elise? Lumingon ng matandang inaayos ang pinapamili sa ref. Bago pa makasagot si Sinon at sabihin ang tungkol sa wheelchair, na nasa itaas ay muling tumawag si Tata Vener na nagpupunas ng sahig at winawalis ang natapong kapeng barako. Kanino bang ikaw iring narito sa sahig, Lusing? Sigaw ng matanda. Baka kay Matilda ay magtititili na naman yun sa paghahanap. Dalhin mo rin at titingnan ko. Sagot ng matandang sinara ang refrigerator. Pumasok ang matandang lalaki at pinakita sa asawang hikaw. Kay Mau. Ilis ang hikaw na yan, Tata Vener, ani Sinon. Pamilyar sa kanyang hikaw dahil laging suot ni Maureen yon. Isa pa'y alam niyang hindi hinuhubad ng dalaga yon kahit sa pagtulog. Tumiim ang mukha ng matanda. Kay Maureen ang hikaw na yan, Vener. Hindi mo ba nakikilala? Maliit pa siyang bati, suot niya na yan. May galit na gumuhit sa mukha nito nang harapin si Sinon. Suot ni Maureen ko ang hikaw na to noong araw na mawala siya, Sinon. Naghihinalang wika nito. Hindi agad nasagot ni Sinon yun, may kung anong hinalang sumisiksik sa isip. Kinuha niya sa kamay na matanda ang hikaw at lumingon sa kabahayan. Tata Vener, bakit nasa itaas ang wheelchair ni Mr. Mauricio? Paano siyang makakalakad kung wala to? Nagkatinginan ang mag-asawa na tila hindi naintindihan ang sinasabi niya. Abay, hindi nga. Magkasabay pang sagot ng mga to. Hindi nakakaalis sa silya niya si Don Ariston malibang aalalayan mo. Naningkit ang mga mata ni Sinon. Saan mo napulot ang hikaw ni Elise, Tata Vener? Seryosong tanong ni Sinon. Isinusumpa akong kay Maureen ang hikaw na yan. Si Nana Lusing. Hindi pinansin na matandang lalaki ang asawa. Nagtataka sa anyo ni Sinon. Abay, din. Tumaliko dito patungo sa kusina hanggang sa may pinto kasunod sina Sinon at Nana Lusing. Nililinis ko iring natapong kape na gumulong yata hanggang dini. Tinulak ni Sinon ang pinto at tumingin sa berdeng kapaligiran. Sa mga nyug at naglalakihang punong kahoy. Yumukot nakita niya doon ang kapares ng hikaw ni Maureen. Dinampot niya yon. Gusto nang mawalan ng kulay ang mukha. He didn't want to entertain fear pero yun ang sumisibol sa dibdib niya. Nana Lusing, kanino silid ang katapat ng bintanang nasa kaliwa ng silid ni Elise? Sa may dulo. Frantic ni Sinon na tanong. Kay Doña Barbara nung nabubuhay pa to. Bakit Sinon? Hindi kumibo si Sinon at mabilis na lumakad patungo sa harap ng villa. Naguguluhang sumunod ang dalawang matanda. Bakit ba iho? May anino ng tao ako nakita sa tapat ng bintanang ito kaninang mag-aalas 3 ng madaling araw, Tata Vener. Nanatili siya rito hanggang sa mawala siya sa mismong mga mata ko. Inikot ni Sinon ng tingin sa paligid at tumingala sa itaas at muli ring ibinaba sa lupa. May munting pitong bato sa bahagi niyo ng bahay, Sinon. Imporma ni Tata Vener. Pero matagal na hindi nabubuksan ang pintong bato kahit nung nabubuhay pa si Doña Barbara. Buksan niyo, Tata Vener. Utos ni Sinon sa nagmamadalit otorisadong tingig. Naguguluhan man ay sumunod ang matandang lalaki. 2 malaking paso ang inalis ng matanda. Hinawi ang naroong malalagong halaman. Isang maliit na pintong natambad kay Sinon na marahil kung walang halaman ay mahihinuharing pinto dahil hindi naman tinago ang pagkakagawa. Inaasahan ni Tata Vener na may hirapan itong itulak ang pintong bato. Sa tagal na hindi pagkakagamit subalit madali itong bumigay. Sa pagkakaalam ko'y dati itong bodega nung nabubuhay pang asawa ni Doña Barbara. Hindi ka na matanda nang bumuksan ang pintuang bato. Pumasok si Sinon at natambad sa kanya ang maagiw na munting silid at mga inaagiw, ring lumang kasangkapan at mga tools. Isang maitim na bagay ang dinampot niya mula sa ibabaw ng sarang misita. Banda ng itim. Sa tabi nito'y kumislap sa liwanag na nanggaling sa labas ang isang patalim at isa pa uling bagay ang nakita niya. Unad, tuluyan ang kinain ng matinding takot at kaba ang dibdib ni Sinon. Ginigitian siya ng butil-butil na pawis. Mabilis siyang lumabas ng silid na yun. Tata Vener, sino nakakaalam ng bodegang to? Abay, ako at si Lusing. Sandaling nag-isip ang matanda at si Ariston lamang. Katunayan ay matagal nang kinalimutan ng bodegang ito dahil sa malaking bodega sa may garahe.
Bakit ba si Nun? Naguguluhang tanong ni Tata Vener. At dito na po nagtatapos ang 9 na kabanata ng ating kwento't sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.